Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa Barangay 96. Sonate, District 1, Tondo, Manila. Ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nasa pamilyang Bautista po tayo. Ngayon, every weekend nga, yung ganyan, Linggo or Sabado, pag na-check po natin, nagdadala tayo ng magandang balita sa tahanan nila. Alam niyo po yung magandang balita o salita ng Diyos, magandang pumapasok po sa bahay yan. Kapag pinapapasok mo yan, para mo pinapapasok ang Diyos sa iyong buhay. Ganon po yun eh. Ano? Kapag ang salita ng Diyos, ang tawag sa iyo yan ay yung mapagtanggap ka. Ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Yun lang yun eh. Kasi kung di mo mahal ang Diyos, hindi mo tatanggapin ang Diyos sa buhay mo. Paano mo tatanggapin ang Diyos? Tanggapin mo ganyan salita. Ganon po yun. Pero bago tayo abante, tayo muna ay nalapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin upang siya pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, ang aming santa, patnubayan mo po kami ng iyong Santo Espiritu, ito po magpatuto sa mga salitang mababasa sa Biblia. Ganon din patutuhanan mo ang mga manonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po ni Apostol San Pedro, dito sa unang Pedro, 24 at 25. Ganito po ang binabanggit ni Apostol Pedro. Ayon sa kasulatan. So, ayon sa kasulatan, ibig sabihin, sa panahon na yan, bumabasa ng kasulatan si San Pedro. Ano yung binasa niya sa kasulatan? Ito po ang nakalagay. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Nakakita na ba kayong damo? Hindi yung dinodrogang damuan. Yung damo yung mga nasa mga garden. Yan, ang tawag doon mga damo. Pero, eto lang. Alam niyo po ba, na ang kawayan, napakalaki, di ba? Hindi po tris yan o puno, kundi damo. Isipin niyo, damo pala yung kawayan. So, ibig sabihin, giant damo. Giant grass. Kasi ubod ng haba yan. Ano po? Tuloy natin. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito. Yung bulaklak ng damo, ang lahat niyang kariktan. Hindi ba yung mga tinatanim ng mga iba't ibang klaseng damo? Meron palang namumulaklak dyan na napakaganda. No, hindi po ba? Yung ganda ng bulaklak, yun ang nag-identify sa kanya. Sa damo na yan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Yan. Ano daw po? Nalalanta ang damo. Nalalanta ang damo. Pati ang kanyang bulaklak. Ibig sabihin, faded glory, yung kanyang gloria, nawawala. Diyan po inalintulad ang tao. Sa tao, kahit anong galing mo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka popular, darating ang araw, lilipas ka rin, kaibigan. Kagaya ng damo. Yan ang tao. Ikinumpara sa mababang huri. Damo. Ang katumbas, damo lang, sabi ni Pedro. Yung binabasa niya, kasulatan. Ano po? Sa verse 25. Ngunit, ang salita ng Panginoon mamamalagi kailanman. Ibig sabihin, yung damo na pinagkumparan sa tao, hindi mamamalagi yan, mamamatay yan. Gayon din ang tao.
Hindi mamamalagi ang tao. Mamamatay din yan. Lilipas din yan. Sa Old Testament, si Jose. Jose, the dreamer. After nang gumawa siyang kasaysayan sa panahon niya, nang mapalitan na po ang hari, lumipas ang panahon, yung kasaysayan ni Jose, nawala na po yun. Hindi na nila mahalala yung ginawa ni Jose sa kanyang panahon. Isipin niyo po yun. Maraming ginawa si Jose. Pero lumipas ang panahon, wala na pong mahalala sa kanya. Ganon din po sa tao. Pag ang tao mamatay na, wala nang makakalala niyan. Wala na. Yang alaman kahit anong ganda, wala nang makakalala niyan. Pero, sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Yan ang hindi ko lumilipas, ang nawawala, ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang sabi na ni San Pedro, at ito ang mabuting balita na ipinangangaral sa inyo. Kaya pala hindi lumilipas. Isipin nyo, more than 2,000 years ago na po ang nakarahan. Pero, eto pa rin, pinangangaral sa ating panahon yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinatutunayan lamang ni San Pedro, kung lumilipas ang mga tao dito sa ibabaw ng lupa, namamatay sila, nawawala sila, ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Siya pa rin ang dinadala natin sa ating panahon upang ikalat ipangaral sa lahat ng mga tao. Bakit po? Kailangan ng tao ang salita ng Diyos Lalo na ngayon, sari-saring kalamidad ang nangyayari. Recently lang, lindol sa Japan after 10 years, lumindol ulit doon. Dito lang sa atin sa Mindanao, lumindol din. Kandasira yung mga kalsada. Sa Venezuela, alalakas ng lindol. Sa Cambodia, lumindol. Kahapon lang, 0.5 daw sa Baguio. Pinakikita sa social media, yung mga tao nasa kalsada. Isa lang ang sagaw nila. Mahawa ka, Panginoon. Sabi nila, help me God. Wala na talagang magagawa ang tao, kundi tingin mo na ng tulong ng Diyos. At kapag dumating yung mga kalamidad na ganyan, ang sabi ni Jesus, whether, ipangaral ang salita ng Diyos. Walang pinipiling panahon ang salita ng Diyos. Naalala ko po nung araw, doon sa isang pamilya na pinupuntahan ko, bumabagyo rin. Pumunta ako sa kanila. Ano sabi nung babae, nung asawang babae? Pastor, bumabagyo na. Ang sabi ko, bagyo lang yan. Bagyo lang yan. O bakit? Mas lalo natin ipatutuo ang salita ng Diyos pag mayroong mga kalamidad na ganyan. Bakit? Wala tayong magagawa kundi lumapit sa Diyos at ipatutuo ang salita ng Diyos sa bawat tao. Nung panahon lang ng kalamidad, itong pamilyang ito, na pandemic, isipin nyo, tinama sila ng COVID-19 noon. Hindi ko alam yun. Paano ko nalaman? After ng mangyari na yung kalamidad ng pandemic, kinweto nila sa akin. Infected sila. Pero, biyaya ng Diyos. Wala pong nasawi sa kanila. Ayan, saksi po yung tatay at nanay nila.
Anong sabi nila? Nagkulong lang sila sa itaas. Kasi pag sinabi mong carrier ka ng COVID, kukunin ka ng gobyerno. Dadaling ka doon sa hospital. Pero sila hindi po. Sa awat tulong ng Panginoon, dahil po sa salita ng Diyos na dadala sa kanila, yun ang ginamit ng Diyos sa kanila. Ano yan? Sabi ni Pablo sa Roma 1:16, ganito po ang nasusulat. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos tungkol kay Kristo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa kililigtas ng bawat mananampalataya. Oh. Hindi niya kinahiya. Ako rin hindi ko kinahiya. Bakit? Carrier na pala, infected na pala sila. Hindi ko pa alam. Pero, siyempre, hindi sila nagsalita lang sila after nang matapos na yung kalamidad ng COVID-19. Ang maganda rito, lahat ng pinupuntahan kong bahay noon, wala pong nawala sa kanila. Amen? Ano yan? Yung salita ng Diyos na dadala sa kanilang tahanan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Ako mismo nakaramdam din eh. Parang yung symptoms ng COVID-19, parang nararamdaman ko, pero ano yan, panalangin lang. O, sa bahay, nangyari din po sa amin, ang ginawa ko ni Sister Bing, sinuhog po siya. Yung suhog, yung mahinit na tubig, na nakaano siya. Nawala. Ano yan? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ang salita ng Diyos, ang sabi ni Pedro, ay namamalagi kailanman. Kung meron mang hindi namamalagi, yung mga bagay na material na bagay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa ating buhay sa ngayon ang sabi niya ay ito. Sa chapter 3, verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kahit pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2, isaisip ninyo ang mga bagay panlangit, hindi ang bagay na panlupa. 3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag sinahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya bilang mananampalataya, anong dapat natin gawin? Ang isa-isip po natin yung mga bagay panlangit, hindi panlupa. Bakit? Yung mga panlupa po, lumilipas yan, kaibigan ko. Naalala nyo ba yung technology ng mga cellphone nung nauso yan? Hindi ba? Nagbabago ang panahon, nagbabago ang technology ng mga cellphone. Hanggang ngayon, isipin mo, pag nasa abroad ka, ang bahay mo dito sa Pilipinas, nakikita mo siya. Oh. Nakikita mo siya. Napakaganda ng technology, pero ang mga ibang tao ginagamit ang technology sa masama. Kaya sabi ko nga po, ang technology, maaaring gamitin sa masama, maaaring gamitin sa mabuti. Mas maganda sa mabuti. Oh. Isipin nyo, magbibideo ka. Pag in-upload mo yan, kahit hanggang abroad, mapapanood ang gustong manood dyan. O yung in-upload ka sa YouTube, hanggang abroad, napapanood nila. Kung minsan nagre-request pa sila, ano sabi nila sa akin, pwede ba, pag pangangaral mo, gawin mo naman English? Kasi foreigner sila eh. Eh, nagkataon po, nung nag-aaral ako, may hina ako sa English. Kaya hindi ko pwedeng ipagmalaki. Oh. Isipin nyo, nagre-request sila kung maaari daw, English ang gagamitin ko. Ano po, hindi na po tayo narigaluhan ng Panginoon Diyos na matatalino, kagaya ng iba. Kaya Tagalog na lang ako.
Isipin niyo po. Ganyan po ang technology ngayon. Kahit yung nasa abroad, pwede ka na nila panuhurin. Meron na nasa Saudi, sabi niya, pwede ba i-video mo naman yung isang yung Liberty Bakery. Matandang bakery yung kako kasi matagal ka kung bumibili ng tinapay doon, sabi niya. Sa isang pagkakataon, pumunta ako, binidyo ko yun. Kinausap ko yung cashier. Kasi may nagre-request ka ako, pwede ba? I-picture ko lang ito kako dahil suki nyo pala itong nagre-request. Isipin nyo, nasa Saudi siya. Ganun po, kahalaga ngayon ng technology. Sana gamitin sa mabuti. Hindi gamitin sa kanya lang ginagamit ng mga scammer yan eh. Halimbawa, ang daming foreigner nagpapadjacking sa Facebook. O minsan nakala ko totoong mayaman eh. Kanya lang hindi nila ako maisahan. Kung ako gusto nilang isahan, hindi nila maisahan ako. Pinakita nila yung mga pera. Ang sabi sa akin nung nagpa-jogging, si Raway Sundalo, naasan sa Yemen, Afghanistan, marami sila nakita mga dollars at pinagati-hatian nila at magpapadala daw sa Pilipinas at ako ang kanya napiling padadalan. Sabi ko naman, okay yan. Kung magkano ipadadala mo yan, pag umuwi ka, kunin mo. Buong makukuha mo yan ako. Kanya lang, sabi niya, ikaw magbayad sa Pilipinas. Hindi, wala akong pera ako. Kung gusto mo, ikaw ang pagdala ng pera sa akin. Kung ano man yung dapat kong bayaran sa carrier dito sa Pilipinas, yun ang ibabayad ko sa iyo. Hindi siya nagpadala. Siyempre, gamitin mo yung utak mo. Hindi mo kilala. Ini-scam ka niya. Hindi po pwede yun. Kaya dapat gamitin natin ang talino natin. Dahil marami pong scammer at maraming na-scam nahawa ko. Yung iba retiradong teacher, yung lahat ng kanilang nakuha. Natangay lang ng scammer. Isipin nyo, nung mag-retiro, gusto niya kumita pa yung pera niya. Wala, natangay. At maraming ganyan. Kaya sa buhay natin ito, kailangan natin na salita ng Diyos. Mismong Panginoong Yesus na, sabi niya. Dito po sa Mateo 4:4, anong sinabi ng ating Panginoong Yesu Kristo? Ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano yan? Dalawa yan. Pagkain at salita ng Diyos. Yan ang kailangan ng tao. Kung nangangailangan ng pagkain ng tao, nangangailangan din siya ng salita ng Diyos. Ang problema, pagdating sa pagkain, gustong-gusto ng tao yan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sa karanasan ko, maraming mga tao ayaw sa salita ng Diyos. Isipin niyo po yan. Mismo ang Panginoong Yesus, ano sabi niya? Ang tao, tayong mga tao. Hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw at the same time. Bakit? Meron tayong dalawang kalagayan eh. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Mahirap naman po kung puro physical tayo. Mahirap yun. Tignan niyo po ang sabi ni San Juan, sa ikatlong sulat ni Juan. Ganito po ang mababasa natin. Ikatlong sulat ni Juan, 1:1. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Verse 2. Mahal kong Gayo, dinadalain ko, ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Hindi lang katawan, kundi pati spiritual ang dinadalangin ni Juan patungkol sa kanyang kaibigan na si Gayo. Ibig lang sabihin, may dalawang kalagayan ng tao.
Meron siyang spiritual. Yung spiritual po, ang sabi ni Santiago, pag umalis sa katawan ng tao yan, ay patay po ang tao. Patay ang tao pag umalis yung kanyang spiritual. Ito ang sabi ni Santiago chapter 2, verse 26. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Oh. Pag wala kang espiritu, wala kang spiritual na salita ng Diyos, patay ka, kaibigan. Kahit buhay ka pa, patay ka na. Kasi nga wala kang salita ng Diyos sa buhay mo. Patay ka na. Ano pa nakalagay? Si San Pablo naman. Efeso chapter 2. Ganito naman ang nakasulat. Basahin po natin. Chapter 2, verse 1 and 2. Nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Oh. Patay kayo. Pero buhay ito kasi kausap ni Pablo. Bakit sila patay? Wala silang salita ng Diyos. Verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan, si Satanas yun, ang espiritu nag-ahari sa mga taong suway. Yan. Sinunod ninyo yung mga makamundong bagay sa mundong ito. Yun po ang nagpapahiwalay. Yun po ang nagdideclare na patay ka. No. Kaya, tama si Jesus. Ang tao, hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay sa salita ng Diyos. Bakit? Yun po, kailangan talaga natin eh. Yung pagkain, pagkatapos mong kinain yan, idudumi mo lang yan. Pag nagutom ka, kakain ka na naman. Anong gagawin mo? Idudumi mo rin uli yan. Cycle lang yan. Ipapasok mo sa bibig mo, lalabas sa puwitan mo. Pero yung salita ng Diyos, pinapapasok mo sa iyong pagkatao, ilalagay mo sa iyong puso. Yun ay pamumuhay mo. Kaya kailangan natin nanggigit ang salita ng Diyos. So sa lahat ng pagkakataon, dumarating ang iba't ibang saring kalamidad. Isa lang ang kailangan natin, ang tulong ng Diyos. Praise God. Ngayon, magandang panahon, pinakita ng Diyos, nakasikat na po yung haring araw. Napatingin ako sa kalangitan, sky blue na. Ano yan? Nagpapahiwatig na talagang maganda ng panahon. Praise God. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin sa umagang ito. Tulungan mo po ang sambayang ito, lalo na po itong dalawang binatilyong ito, na sana lumaki silang mababait na bata. Po, Panginoon Diyos, tulungan mo sila. Sana maging success sila in the future. Ano man yung pinapangarap nila, makamit nila. Sapagkat ikaw lang pinagmumulan ng tagumpay. Ganun din, siyempre, hindi natin makakalimutan yung tatay at nanay ng tahanan ito. Si Ate Nene, ingatan mo po, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Sapagkat yan pong ginagamit niya sa kanyang paghahanap buhay. Ano man po yung kanyang pinagkakabalaan, pangunahan mo siya ng iyong Santong Espiritu. Bigyan mo siyang talino, katatagan, tibay ng pananampalataya. Kasama ang kanyang buong pamilya, kanyang mga anak, manugang at apo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video nito, dito tayo sa Barangay 96, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Babayo!